mga boss. Si Bato, matapang si Bato ngayon. Bakit? Kasi wala mukhang patay na yung sunog na meron siyang warrant of arrest 'Di ba? Ngayon, haharap ulit sa ICC. At may sinasabi pa po si Tobats, mga kababayan. Ang iniebas ni Tobats, mga boss, Chief Aboser, ay bibisita siya kay dating Pangulong Duterte. Ano? Magwiwig nga lang daw po. Kukuha ng bisa, bibisita kay dating Pangulong Duterte bago o matapos ang eleksyon. Sabi niya, magwiwig daw siya para hindi siya makilala. Matapang mga kababayan. Pero kapag na naman, umusbong na naman yung umalingaw-ngaw na naman mga bossing. Yung, nandyan na ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Makita nyo, ang sasabihin na naman nyo, nandito po ako sa secret place. Secret! Di ba? Magpapatay na naman po ng cellphone to 24 oras, mga kababayan. Naalala nyo, nung inaaresto ang dating Pangulong Duterte, mga bossing, ay wala nang nasabi. Sabi nila, epal. Ala na, umiiyak na mga DDS. Iyakan kayo, no? Nahuli si Buloyski, iyakan kayo. Nagyabang kayo. Nasaan na yung ICC mo, Mark Ramos? Ang tagal nang hinihintay yung ICC mo. Anak na tinapa. Dumating yung ICC. Nag-iyakan din. Nagpadasal. Ipinagdadasal yung nagmumura doon sa pagdadasalan nila. Sabi, paano padidinggin yan? Di ba? Paano kayo didinggin? Pinagdadasal nyo yung nagmumura doon sa pagdadasalan nyo. Di wow. Si Bato de la Rosa, nako, haharap ako sa ICC. Kasi walang naririnig na warrant of arrest. Pag narinig mo, mga kababayan, o pag narinig niya yung warrant of arrest, ayan na naman no? Biglang makakarinig tayo, nasa secret location po ako. No? Maglilitsyon po ako. Patay na naman po ang cellphone ko. Di ba? Yung inaaresto ang dating Pangulong Duterte, 24 oras nakapatay yung cellphone. Sabi niya dito, doon sa Senate hearing to, mga kababayan. Yung dalawa lang sila ni Amy Marcos na dalawa sila ni Amy Marcos na nagwewentuhan, mga bossing. It is a moral obligation of the committee to share our findings to President Donald Trump. Nadamay pa si Donald Trump ang tinapa. Sabi, naku, yari ka. Kung sino ka mang may-ari ng eroplano, yari ka kay Donald Trump. Imagine ninyo, mga kababayan. Nag-iiyakan sila. Iyakan. Ang dating Pangulong Duterte, isinuko doon sa ICC, sa mga banyaga. Tapos nagsusumbong kay Donald Trump. Doon daw sa may-ari daw ng eroplano na nagdala doon kay dating Pangulong Duterte. Minsan hindi nila alam kung ano yung mga pinagsasasabi nila. Isinuko natin ang dating Pangulo sa mga banyaga. Tapos nung nakita nila yung may-ari nalaman nila yung may-ari ng eroplano, lagot ka kay Donald Trump. Sigurado ako kung may-ari ka ng eroplano, mayroon kang ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action dahil very clear yan sa executive order na ini-issue ni President Trump. Baka sabihin sa inyo, kasama mo si Belica, Lentik kayo. Meron kami dito, meron kaming tariff war ng Canada. Inaasikaso ko kung paano ulit magiging Make America Great Again. Tapos sisingitan nyo ako ng mga ganyan-ganyan problema ninyo. Susulatan nyo ako para kay dating Pangulong Duterte. Ano gagawin ko? Susulat ako sa ICC, pakawalan nyo si Duterte. Ganon? Walang ganon. Walang call a friend. Ay naku po, Diyos ko Lord! Mga DDS, si Bato de la Rosa,
Bakit pili-pilit nyo yung Trump? Eh, ikaw nga tinanggalan ka ng visa sa panahon ni Trump. Oh, na sinasabi mo na expired na lang yung visa mo, pero wala naman kami nabalitaan na binigyan ka ulit ng US visa. Oh, di ba? Tapos sabi ni Bato de la Rosa nung pagkapanalo ni Trump, oh, congratulations to my compadre o kung ano man yung tawag niya, no, for being the bagong presidente. Feeling close, ano? Kahapon nakita ko ini-interview siya, no? Eh nakakapag-usap po ba kayo ni President Donald Trump? Eh secret, may pa ganun pa. Malamang yan sa alamang. Wala yung mga yan, hindi pinapansin ho yan. Sa dami ho ng problema ng Estados Unidos at inaayos, isasama pa ba ho sila doon? Sabi ni Attorney Leila de Lima, even assuming that Trump can be bothered about Bato's tantrums, the surrender of Duterte to the ICC that does not fall within the terms of Trump executive order threatening sanction on the ICC. Nananakot lang ho eh. No? Kasi bakit siguro ang mga kababayan ang iniisip nila, putek na yan no, ibinalita nung Pilipinas Today. Yung eroplano na naghatid kay dating Pangulong Duterte, nandoon na ulit sa Villamor Air Base. May inaantay. Sabi siguro ni Bato de la Rosa, langya na yan Mukhang eto din yung eroplanong maghahatid sa akin Takutin ko nga yung may-ari. Sabihin ko, masasanction siya nung executive order ni Donald Trump para hindi ako maihatid niyang eroplano na yan. Di ba? Takutin ko nga to. Sabihin ko, yari siya kay Trump kapag ininatid ako niyan. Pag pinayagan niya na gamitin yung eroplano niya. Sabi, so mukhang matatagalan pa ang pagmamaktol nitong si Bato. Tiisin na lang natin. Hindi, comedy nga no? Pag nandiyan si Bato de la Rosa, comedy Mick Buddy! Sabi ni Ma'am Delia Rosario, nagtago agad si Bato. Nung inaaresto, si dating Pangulong Duterte, talagang wala, hindi pumunta. Siya nga lang yata nandun Kaya tingnan nyo, yung kandidatura ni Bato de la Rosa, siguro pati yung mga DDS ayaw sa kanya. Bakit? Biruin mo yung kandidatura niya, papasok sa pang-siyam, mapupunta sa pang-12, pupunta sa pang-15. Kung sa 5 daliri ko, 1 beses pumapasok, 4 na beses nasa labas ng top 12 si Bato de la Rosa, mga bossing. Hindi kagaya ni Bungo. Di ba si Bungo? Doon, present doon sa labas ng Villamor Air Base. With matching pizza pie. Di ba? Ito po, yung pizza pie, inire-request po ng dating Pangulong Duterte. Sabi siguro doon sa cameraman, kuha na mo, no? Tapos ipamukha natin na ayaw papasukin ng mga nagbabantay doon sa Villamor Air Base. Itong pagkain ito! Kaya nagna-number 2 si Bungo. Wala kasing gano'n si Bato de la Rosa Narinig yung kanyang pangalan. Kasama doon sa warrant of arrest. ES, Medjaldia. Meron pong warrant talaga, no? Dito muna ako. Sabi, dito muna ako. Nagdahilan. May aasikasuhin muna po ako dito. No? Baka maihabol natin. Pero mo, 12 oras simula nung binasahan ng Miranda rights ang dating Pangulong Duterte, 12 oras bago maisakay sa eroplano, walang Bato de la Rosa na dumating. Yung sinasabi niyang baka maihabol po natin to. Pagkatapos, 24 oras, patay na daw yung silpon. Wala na daw pong silpon na sasagutin o sumasagot kay Bato de la Rosa. So, comedy. Di ba pambansang nanay survivor? Pambansang nanay survivor? Pambansang nanay survivor? Baka sabihin mo, may utang ako sa susunod. Yan, in advance ko na. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, nanginig sa takot si Bato. Baka di niya na makita ang apo.